Kayo rin ba? Sawang-sawa na sa mga lilang ilaw na yan sa bintana ng kapitbahay at sa walang humpay na timer na umaingay. Parang imposibleng magtanim ng kahit anong gulay, kahit parsley pa, kung walang grow light, di ba? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na sa karamihan ng kaso, lalo na kung simpleng sibuyas na mura lang ang itatanim, ay puro marketing lang yan. Kalimutan nyo, una yung mga iniisip nyo at maghanda na tayong makatipid. Sa bidyong ito, ipapakita ko sa inyo ang tatlong napakasimpleng paraan na singtanda na ng mundo pero napakabisa para magkaroon tayo ng masarap at malutong na dahon ng sibuyas nang walang kahit anong dagdag na ilaw. Walang gastos sa kuryente, walang komplikadong kagamitan. Sibuyas lang, konting diskarte at kayo. Maniwala kayo, ang resulta ay hindi lang kayo magugulat, mapapaisip kayo kung bakit pa kayo bibili ng mamahaling gadgets para sa halaman. Gusto nyo bang malaman ang sikreto na ginagamit pa ng ating mga lola para laging may sariwang gulay sa lamesa? Panoorin nyo ito ng maigi. Magpakatotoo tayo. Saan ba talaga nanggaling ang paniniwalang ito na kailangan ng espesyal na ilaw sa bintana para mabuhay ang halaman? Ang problema, nalilito tayo sa dalawang magkaibang proseso. Ang kumpletong pagtatanim mula sa buto, seed, at yung tinatawag nating forced growth or pagpapalabas, ang pagpapahaba ng dahon. Kapag nagtatanim tayo ng buto ng kamatis, halimbawa, kailangan talaga nito ang buong spectrum ng liwanag para sa photosynthesis, para lumaki ang ugat, tangkay, dahon, at sa huli, ang bunga. Yan ay mahaba at magastos na marathon. Pero ang pagpapalabas ng dahon ng sibuyas, yan ay sprint. Mayroon na tayong handang baterya. Ito mismo ang sibuyas na binili natin. Nakaimbak na dyan ang lahat ng nutrients na kailangan para lang mailabas ang mga unang berdeng dahon. Sa madaling salita, hindi tayo nagtatanim mula sa wala. Pinipilit lang natin ang sibuyas na ilabas ang berdeng bahagi na may sapat na siyang lakas. Siyempre, may papel ang araw sa kulay. Ginagawa nitong mas matingkad na berde ang dahon. Pero para sa aktwal na proseso ng paglago sa simula, hindi ito ang pinakakritikal na bagay. At ang pag-intindi sa simpleng biological fact ay na ito ang susi para hindi na tayo gumastos pa sa mamahaling ilaw. Ito na ang unang paraan, method number 1, ang tinatawag nating the water classic. Ito ang pinaka-nostalgic at pinaka-pamilyar sa ating lahat. Sigurado akong naaalala mo noong bata ka, sa kusina ng lola mo, may garapon or baso sa bintana na may sibuyas na nakabukol at tinutubuan ng masustansyang berdeng sibuyas dahon. Alam mo ba, may something talagang nakakakalma at meditative sa paraan na ito. Pinapatunayan nito na para magkaroon ng maliit na milagro, hindi mo kailangan ng high-tech na teknolohiya. Tubig lang at konting pasensya, okay na. Perfect itong paraan para sa mga gustong subukan ang pinakasimpleng pagtatanim. Literal na nakikita mo ang paglago, hindi lang ng berdeng tangkay, kundi pati na rin ng mga puti at matitibay na ugat. Nakakabighani ito, lalo na sa mga bata. Hindi lang ito pagtatanim ng pagkain, isa rin itong interactive at buhay na dekorasyon sa iyong kusina. At ang pinakaimportante, super affordable. Hindi mo na kailangan bumili ng lupa, pataba, or mamahaling lalagyan. Kahit anong baso o bote na may tamang sukat, pwede na. Ang paraan na ito ay isang patunay sa pagiging simple at epektibo. Ito ang nagpapaalala sa atin na mas matalino pa ang kalikasan kaysa sa anumang gadget. Pinapaalala nito sa atin na minsan, para makakakuha ng magandang resulta, hindi natin kailangan komplikahin ang mga bagay-bagay. Kailangan lang nating bumalik sa basic, sa mga paraan na epektibo na sa loob ng maraming siglo.
Dumako na tayo sa detalye. Ang pagpili ng pinakamainam na sibuyas para sa ating pagpapatubo sa tubig. Hindi lahat ng sibuyas ay pari-pareho ang husay para maging sibuyas tagsibol. Ang perpektong sibuyas ay katamtaman ang laki, siksik, matigas, at walang bahid ng amag, dumi, o tanda ng pagkaagnas. Bakit katamtaman? Ang sobrang liit ay mabilis maubos ang sustansya at kaunti lang ang ibibigay na ani. Samantala, ang sobrang laki naman, lalo na kung nasa makipot na baso, ay madaling mabulok ang ilalim dahil sa kakulangan ng sirkulasyon ng hangin. Siguraduhin mo na kapag hinawakan mo ang sibuyas, ito ay matigas na parang bato. Pero heto ang pangunahing sikreto. Hanapin ang mga sibuyas na gising na. Ito yung mga sibuyas na mayroon ng maliliit na berdeng usbong na lumalabas mula sa tuyo nitong dulo. Iyan ang sigurado mong tanda ng tagumpay. Ang sibuyas na ito ay nasa aktibong yugto na ng pagtubo at tubig na lang ang kailangan nito para magtuloy. Kung wala ka namang mahanap at puro tulog na sibuyas lang ang nabili mo sa supermarket, ayos lang. Kaya pa rin silang gisingin. Isa pang mahalagang tips, iwasan kung maaari ang perpektong bilog na sibuyas. Ang mga pahaba o hugis oblong ay kadalasang mayroong maraming growth points. Ibig sabihin, mas marami kang dahon na aanihin mula rito. Ito ang maliit na life hack na siguradong magpapataas ng iyong ani sa isang bintana lang. Ang paghahanda sa sibuyas ay isang mahalagang proseso na direktang nakakaapekto sa bilis at kalidad ng iyong ani. At dito, mayroon tayong dalawang pangunahing hakbang. Una at pinakamahalaga ay ang tamang pagputol o pagtrim. Gumamit ng matalim na kutsilyo at dahan-dahang putulin ang pinakatuktok ng sibuyas, mga 1 hanggang 1.5 sentimetro. Huwag kang mag-alala, hindi mo ito mapipinsala. Bakit kailangan ito? Una, tinatanggal mo ang mga tuyong balat na humaharang sa paglabas ng mga bagong sibol. Pangalawa, ang hiwang ito ay nagsisilbing hudyat sa halaman na kumilos ng mabilis, kaya mag-uumpisa itong maglabas agad ng maraming tubo. Pangalawang hakbang, ang paghahanda ng baso o ugatan. Dahan-dahang tanggalin ang manipis at magaspang na tuyong balat, lalo na sa bandang ilalim, kung saan tutubo ang mga ugat. Mahalaga ito para maiwasan ang pag-amoy at pagkabulok. Kapag nababasa kasi ang balat na ito, nagiging perpektong lugar ito para dumami ang bakterya. Pagkatapos ng lahat ng ito, kailangan nating paliguan ang sibuyas. Ilagay lang ang bandang ugatan o ang base nito sa kaunting maligamgam, hindi mainit na tubig sa loob ng 1 o 2 oras. Makakatulong ito para tuluyang magising ang root system o sistema ng ugat at ihanda ito para sa mabilis na paglaki sa iyong lalagyan. Ang prosesong ito ay parang pag-iensayo ng isang atleta bago sumabak sa karera. Nagpapainit siya para makuha ang pinakamahusay na resulta. Ngayon, pag-usapan naman natin ang magiging tirahan ng ating sibuyas. Ang tamang lalagyan at ang saktong level ng tubig ay 70% ng sikreto sa tagumpay ng hydroponic na paraan. Ang pinakakaraniwang pagkakamali ng mga nagsisimula ay ang tuluyang paglubog ng buong sibuyas sa tubig. Bawal na bawal gawin yan. Ang ilalim lang ng sibuyas, yung bahagi kung saan tutubo ang ugat, ang dapat bahagyang dumikit sa ibabaw ng tubig. Mga 1 o 2 milimetro lang, literal. Bakit ito kritikal? Kapag nilubog mo ng mas malalim ang sibuyas, siguradong mabubulok lang ito sa loob ng ilang araw dahil sa kakulangan ng oxygen. Kailangan ng ugat ang hangin at tubig. Ang perpektong lalagyan ay yung may makitid na bunganga. Halimbawa, maliliit na base, bote, o yung mga espesyal na garapon para sa pagpapaugat. Pinapayagan nito ang sibuyas na komportable na
umupo sa ibabaw at tanging ang magiging ugat lang ang nakasabit sa tubig. Pero kung baso o garapon lang na malapad ang bunganga ang meron ka, may madaling solusyon. Gupit ka lang ng bilog mula sa matigas na karton o plastic, butasan mo sa gitna at ilagay mo ito sa ibabaw ng baso. Isalpak ang sibuyas sa butas. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng kailangang air gap or pagitan ng hangin. Mas maganda kung ang tubig na gagamitin ay pinahinga na at nasa room temperature. At huwag mong kalimutang palitan ito ng regular kahit isang beses lang sa loob ng 2 araw. Ang nakatiwangwang na tubig ay sigurado ring magdudulot ng masamang amoy at tuluyang pagkabulok. Saan ba natin ilalagay itong ating water plantation? Dito pumapasok ang pangunahing maling akala na kailangan nating linawin ngayon. Ang karaniwang akala ng lahat, kailangan daw ng sibuyas ang pinakasikat at timog na bintana. Pero hindi ito totoo. Sa katunayan, ang direktang sikat ng araw ay nakakasama pa nga. Ito ang nagiging dahilan ng pagdami ng algae o ang paglago ng berdeng lumot sa garapon ninyo at maaari ring uminit ng sobra ang mismong bulb ng sibuyas, kaya babagal ang paglaki nito. Ang perpektong lugar para sa pagpapatubo ng sibuyas ay maliwanag, pero hindi ito direktang nasisinaga ng araw. Tamang-tama rito ang bintanang nakaharap sa hilaga o silangan. Sapat na ang diffused o kalat-kalat na liwanag para maging berde ang mga dahon. Tandaan, ang pangunahing nutrisyon ng sibuyas ay nanggagaling sa mismong bulb nito, hindi sa photosynthesis. Kaya hindi na kailangang habulin pa ang nakakapaso na sikat ng araw. Isa pang mahalagang salik, ang temperatura. Ayaw ng sibuyas sa sobrang init. Ang perpektong temperatura para lumaki ang dahon ay ang malamig na 15 hanggang 18, 15 so may 18 grado Celsius. Kaya iwasan nating ilagay ang garapon sa tapat ng mainit na radiator o heater. Ang malamig na bintana, yan ang kanyang perpektong tirahan. Sa ganitong klase ng kapaligiran, hindi man ganoon kabilis ang paglaki ng dahon. Siguradong magiging matibay, makatas, at matingkad ang kulay nito. Pag-usapan natin ang mga karaniwang pagkakamali at kung paano natin ito maiiwasan. Ang pinakamadalas na problema sa water method ay ang pagkabulok at ang masangsang na amoy. Dalawa lang ang karaniwang dahilan. Masyadong nakalubog ang pinakababa ng sibuyas sa tubig o nakakalimutan mong palitan ng tubig. Simple lang ang solusyon. Bantayan ang level ng tubig at palitan ito ng regular. Kung napansin mong nalalabo na ang tubig o nag-aamoy na, kumilos agad. Alisin ang sibuyas, hugasan ng ilalim at mga ugat sa ilalim ng umaagos na tubig, linisin ng maigi ang lalagyan at lagyan ng bagong tubig. Minsan, may nagpapayo na maglagay ng activated charcoal na tableta sa tubig. Talagang epektibo ito bilang absorbent at nakakatulong para maiwasan ang pagdami ng bakterya. Kaya magandang gamitin itong life hack. Ang pangalawang problema ay ang pag-amag sa mismong sibuyas. Lumalabas ito dahil sa sobrang dampi at kulang sa bentilasyon. Siguraduhin na mahangin ang lugar kung saan nakalagay ang sibuyas at walang talsik ng tubig na dumidikit dito. Kung nagsisimula pa lang ang amag, maaari mo itong dahan-dahang punasan ng tela na binasa sa mahinang solusyon ng potassium permanganate. Huwag mong baliwalain ang mga sinyalis na ito dahil ang malusog na kapaligiran ang susi sa masarap at ligtas na ani. Ayan na, dumating na ang pinakahihintay nating sandali, ang pag-aani. Paano ba natin puputulin ng tama ang mga dahon nito para humaba pa ang buhay ng sibuyas natin at makakuha tayo ng pangalawa o di kaya ay pangatlong serye ng anihin? Huwag na huwag mong puputulin lahat ng dahon ng sabay-sabay at saktong-sakto sa ugat.
Siguradong masyo-shock at mapapagod ng husto ang halaman. Mas mainam kung gagamit tayo ng selective approach or pipiliin lang natin ang puputulin. Putulin lang natin yung mga nasa gilid na, yung matatanda, yung mahaba, at yung mga fully developed na dahon. Iwanan nating tumubo pa yung mga bagong sibol sa gitna. Gumamit tayo ng matalas na gunting, huwag kutsilyo. At siguraduhin nating hindi natin mamamasa o madadaganan ang mga tangkay. Ang pinakamagandang oras para putulin ay kapag umabot na sa 15 hanggang 20 sentimetro o 15 cm ang haba ng dahon. Sa panahong ayan, super juicy at malambot pa ang sibuyas. Kapag pinabayaan mo pa itong humaba, baka tumigas at pumait na ito. Pagkatapos mong magputol, ibubuhos ulit ng sibuyas ang lakas niya para palakihin ang natitirang dahon at posibleng maglabas pa ng mga bagong sibol. Pero syempre, hindi ito magpapatuloy ng walang hangganan. Kadalasan, ang isang buong sibuyas ay makakapagbigay lang ng 2 hanggang 3 beses na malaking anihan bago tuluyang maubos ang mga sustansya nito. Mapapansin mo ito kapag lumambot at kumulubot na mismo ang sibuyas. Ibig sabihin, nagawa na niya ng tapat ang trabaho niya at oras na para palitan mo siya ng bago, sariwa at punong-puno ulit ng lakas. Dumako naman tayo sa pangalawang paraan na tinatawag kong substrate surprise. Bakit surprise? Kasi marami ang nagkakamali at minaliit ang pagtatanim sa lupa. Iniisip nilang madumi at masalimuot ito kumpara sa tubig. Pero sa totoo lang, may napakalaking bentahe ang paraang ito. Una, ang mga sibuyas na tumubo sa substrate ay karaniwang mas matitibay, mas malalapad, at mas mabango. Ito ay dahil bukod sa sustansya na galing na mismo sa sibuyas, nakakakuha pa ang halaman ng karagdagang micronutrients mula sa lupa. Pangalawa, inaayos ng paraang ito ang pangunahing problema ng water method. Ang panganib na mabulok at bumaho ay halos zero basta tama ang pagkakagawa mo. Nagbibigay ang substrate ng mahusay na drainage at sapat na hangin sa ugat. At pangatlo, mas maganda itong tingnan para na itong totoong mini garden sa bintana mo. Hindi mo na kailangang mag-aksaya ng oras sa pagpapalit ng tubig araw-araw. Kailangan lang ng kaunting dagdag na preparasyon sa simula ang paraang ito. Pero sa kalaunan, mas madali itong alagaan. Ito ay perpekto para sa mga gustong makakuha ng mas masagana at dekalidad na ani at hindi takot magdumi ng kamay sa lupa. Hindi na lang ito simpleng pagpapalaki, kundi halos isang buong paghahardin na sa maliit na espasyo. Anong substrate nga ba ang nararapat piliin? Ang unang maiisip natin ay kumuha na lang ng lupa mula sa ating bakuran. Pero para sa panloob na pagtatanim or indoor setup, hindi ito magandang ideya. Ang lupang galing sa hardin ay masyadong siksik at maaari rin itong may dalang mga uod ng peste, damo at mga mikrobyo na mabilis dadami dahil sa init ng loob ng bahay. Ang perpektong pagpipilian ay ang bumili ng universal potting mix na ginagamit para sa mga binhi o gulay. Ito ay buhaghag, magaan at naka-disinfect na. Pero gusto ko pang mag-suggest ng mas interesting na mga option. Halimbawa, ang coco coir o coconut substrate. Binebenta ito bilang compressed na briquettes at kapag binabad mo sa tubig, lalaki ito at magiging malaking volume ng magaan, malinis at madaling kapitan ng tubig na materyales. Hindi ito siksik at maayos ang daloy ng hangin. Isa pang magandang option ay ang vermiculite o perlite. Ang mga mineral additives na ito ay pwedeng gamitin na purong-puro o ihalo sa lupa para gumanda ang texture nito. At para sa mga mahilig mag-eksperimento, narito ang pinaka-hindi inaasahang option, ang simpleng pinaglagarian o sawdust.
Kailangan mo lang itong buhusan ng kumukulong tubig para ma-disinfect at makakuha ng moisture. Ang sawdust ay mahusay humawak ng tubig at nagpapapasok ng hangin. Ang pagpili ng substrate ay nakadepende sa iyong gusto, pero tandaan ang pangunahing patakaran. Dapat ito ay buhaghag, madaling kapitan ng tubig, at malinis. Mahalaga ring tandaan ang lalagyan na gagamitin natin sa pagtatanim. Siguraduhin na ang lalim nito ay hindi bababa sa 7 hanggang 10 sentimetro. Sapat na ito para may espasyo ang patong ng drainage, ang lupa, at ang paglalagyan sa mismong mga bulbo. Sa pagpili ng lalagyan, pwede kang gumamit ng kahit ano, mga seedling tray, kung tawagin, ordinaryong paso, o kahit mga lumang plastic container na pinaglagyan ng pagkain. Ngunit ang pinakaimportante, at ito talaga ang gintong batas, kailangan may butas sa ilalim ng lalagyan. Ito ang ating drainage holes. Kung walang butas, ikaw na mismo ang gumawa gamit ang pinainit na pako o kaya'y isang matulis na bagay. Kapag hindi na-drain ng maayos ang sobrang tubig, hindi maiiwasang mabulok ang mga bulbo mo kahit pa ang pinakamagaan na klase ng lupa ang gamitin mo. Bago mo lagyan ng lupa, siguraduhing may patong ka muna ng drainage material sa ilalim, mga 1 o 2 sentimetrong kapal. Maaari itong gravel, maliliit na bato, o kaya naman ay mga piraso ng styrofoam. Sa tulong ng bad drainage, hindi mananatili ang tubig sa ugat at makakatulong pa ito sa tamang paghinga o aeration ng halaman. Ang simpleng hakbang na ito ang magsisilbing proteksyon mo laban sa pinakakaraniwang pagkakamali sa pagtatanim. Huwag mo itong ipagwalang bahala at tiyak na pasasalamatan ka ng iyong mga bulbo ng masaganang pamumunga at ani. Tumako na tayo ngayon sa mismong proseso ng pagtatanim. Una, ilalagay natin ang inihanda nating planting medium or lupa sa ibabaw ng drainage layer. Tandaan, huwag tayong aabot sa gilid ng lalagyan. Mag-iwan ng humigit kumulang 2 sentimetro. Bahagya lang nating patagin ang lupa gamit ang kamay at basahin ito gamit ang spray bottle o regadera. Ang lupa ay dapat basa-basa lang, hindi putik o lubog sa tubig na parang latian. Ang paghahanda sa mga bulbs o sibuyas ay parehas lang sa water method. Pumili tayo ng malulusog na buto at putulin ang kanilang tuktok. Pero ito na ang pinaka-interesante, ang teknik sa pagtanim. Maaari kang magtanim ng mga sibuyas ng may kaunting pagitan, pero ang pinaka-epektibong paraan ay tinatawag na paraang siksikan o pavement method. Ito yung tipong ididikit mo ang mga sibuyas sa isa't isa, magkatabi na parang mga bato sa kalsada. Sa ganitong paraan, masusulit natin ang espasyo ng lalagyan at makakakuha tayo ng mas makapal at mas mayabong na gubat ng berdeng talbos. Kapag nagtatanim, hindi kailangang ibaon ng buo ang sibuyas. Kailangan lang itong bahagyang idiin sa lupa. Dapat ay nakabaon lang ito ng mga 1/4, 1/3, o hanggang kalahati. Kailangan mas malaki ang bahaging nakalabas sa ibabaw ng lupa. Ito ang magpipigil sa sibuyas na mabulok at sisigurong may sapat na hangin ito. Pagkatapos itanim, maaari pa ulit nating bahagyang basain ang lupa sa paligid ng mga sibuyas. Ang pagdidilig ay isang maselang sining. Ang pangunahing kaaway ng sibuyas na nasa lupa ay ang sobrang pagdidilig, overwatering. Tandaan ang gintong batas na ito. Mas mabuti pang kulang ng kaunti sa tubig kaysa sa sobra. Ang ugat ng sibuyas na pinapatubo, forced, ay hindi naman ganoon kalaki, kaya hindi nito kayang sumipsip ng napakaraming likido. Kapag sumobra ang tubig, umaasim ang lupa at siguradong mabubulok ang ugat at ang ilalim, pusod, ng sibuyas. Paano mo malalaman kung kailangan ng diligan? Gamitin ang metodo ng daliri.
finger test. Isawsaw ang dulo ng iyong daliri sa lupa, mga 1 o 2 sentimetro ang lalim. Kung tuyo na ang lupa, oras na para magdilig. Kung basa pa, maghintay muna ng 1 o 2 araw. Kailangang magdilig ng maingat, direkta sa ugat, at iwasan mong mabasa ang mismong sibuyas. Gumamit ng watering can na may manipis na bibig o kaya naman simpleng tagatulo. Ang tubig na gagamitin ay dapat nakatayo na, hindi direkta sa gripo, at may temperatura ng kwarto. Ang dalas ng pagdidilig ay depende sa init at halumigmig, humidity, ng inyong bahay. Sa karaniwan, ito ay maaaring 1 beses bawat 3 hanggang 5 araw. Sa paglipas ng panahon, matututo ka ring damahin ang pangangailangan ng iyong mini garden. Ang pinakaimportante, iwasan ang pagiging putikan o swamp ng inyong container. Ang kailangan lang ay katamtaman at laging pantay na halumigmig. Magsama rin na tayo at paghambingin ang dalawang paraan, ang water method at ang substrate method or pagtanim sa lupa. Ang water method ang panalo pagdating sa pagiging simple at kung gaano kadali itong makita. Wala kang gagastusin maliban sa sibuyas mismo at makikita mo ang buong proseso mula simula hanggang dulo. Ito ang perpektong paraan para sa mga nagsisimula pa lang sa gardening sa bahay, para sa mga aktibidad kasama ang mga bata, or kung wala ka talagang espasyo. Pero kailangan mo itong alagaan ng mas madalas tulad ng pagpapalit ng tubig at may panganib na umamoy o mabulok ang sibuyas. Sa kabilang banda, ang substrate method ay nangangailangan ng kaunting paghahanda sa simula, pagbili ng lupa at ng lagayan. Pero ang kapalit naman nito ay mas marami, mas malaki at mas mabangong ani. Kadalasan, ang onion greens na tumubo sa lupa ay mas makatas at mas matagal store matapos anihin. Ang pag-aalaga dito ay simple lang, padiligan paminsan-minsan na mas madali kaysa sa araw-araw na pagpapalit ng tubig. Bukod pa rito, ang taniman sa lupa sa windowsill ay mukhang napaka-cozy tingnan. Kung aling paraan ang pipiliin mo, nasa iyo na yan. Ang payo ko, subukan mo pareho at tingnan mo kung saan ka mas hiyang. O baka naman, tulad ko, gagamitin mo rin ang dalawa ng sabay-sabay para sa iba't ibang layunin. At ngayon, ang pangatlong paraan, ang pinakaiba sa lahat at tila labag sa nakasanayan. Tinatawag ko itong Dark Knight o madilim na kabalyero. Ginagamit ng paraan na ito ang dilim bilang ating kakampi na parang taliwas sa inaasahan dahil sanay tayong nangangailangan ng liwanag ang mga halaman. Pero doon mismo nagpapakita ang galing nito. Ang paraang ito ay batay sa phenomenon na tinatawag ng mga botanist na etiolation. Kapag ang halaman ay nasa ganap na kadiliman, hindi ito nag-aaksaya ng enerhiya sa paggawa ng chlorophyll, ang nagbibigay kulay berde sa dahon. Sa halip, ibinubuhos nito ang lahat ng lakas sa iisang bagay, ang humaba ng mabilis hanggat maaari sa paghahanap ng kunwari pinagmumulan ng liwanag. Ang magiging resulta? Napakahaba, malambot at marupok na mga usbong na may kulay light yellow o light green, salad green. Mas banayad ang lasa nito, may pagkamatamis at halos walang pait. Isa itong tunay na delicacy na lubos na pinahahalagahan sa ilang lutuin sa mundo. Ang pamamaraang ito ay perpekto para sa mga mahilig mag-eksperimento at gustong makakuha ng produkto na may kakaibang kalidad ng lasa. Kailangan lang ito ng kaunting dagdag na atensyon, pero sulit ang resulta. Hindi na ito simpleng sibuyas na dahon, green onion, kundi isang bagay na mas exquisite, pinalaki sa tulong ng isang maliit na siyentipikong diskarte. Kaya, paano ba talaga natin gagawin ang dark night method na ito?
Kailangan natin dito ng malalim na lalagyan, mga 50 na hanggang 20 sentimetro ang taas. Pwede itong mataas na paso, isang plastic na timba, o kaya naman ay isang 5 litrong bote na ginupitan natin. Ang paraan ng pagtatanim dito ay katulad lang ng karaniwang substrate method. Maglagay muna ng drainage sa ilalim, tapos lagyan ng mamasa-masa at maluwag na substrate. Ihanda ang mga sibuyas or bulbs sa standard na paraan, putulin lang ang tuktok. Itanim natin sila ng magkasing sikip, dikit na dikit, parang tulay ang ayos, at ibaon lamang hanggang kalahati. Dito na magsisimula ang magic. Pagkatapos nating itanim, kailangan nating bigyan ang ating mga sibuyas ng ganap, siksik at matinding kadiliman. Para mangyari ito, takpan natin ang lalagyan ng kahit anong hindi tinatabla ng liwanag. Ang perpekto rito ay isang itim na plastic bag ng basura na pwedeng ibalot sa ibabaw ng lalagyan. O kung wala, pwede rin itong takpan ng isa pang lalagyan na kapareho ang diametro o kaya ay isang karton. Ang mahalaga, walang makakapasok na liwanag. Pagkatapos nito, ilagay natin ang ating setup sa isang mainit na lugar. Sa paraang ito, hindi na natin kailangan ang tabi ng bintana. Kahit saan sa loob ng kwarto ay pwede. Mahalaga ang temperatura dahil mas mabilis ang paglago kapag mainit. Sa loob ng madilim nating incubator o kulungan, nagsisimula ng mangyari ang mga kamanghamanghang bagay. Ang sibuyas, dahil hindi nakakakita ng liwanag, ay nag-iisip na siya ay malalim pa sa ilalim ng lupa at kailangan niyang umakyat agad. Ang reaksyon niya ay biglang gamitin ang lahat ng kanyang panloob na reserba. Kaya naman, mabilis siyang nagpapatubo ng dahon pa itaas. Dahil walang nagaganap na photosynthesis, hindi na kailangang gumastos ng enerhiya ang mga dahon para maging berde. Ang resulta ay maputla sila, pero napakahaba at mabilis tumubo. Ang trabaho mo lang sa yugtong ito ay paminsan-minsan, mga minsan sa loob ng ilang araw, buksan mo ng kaunti ang takip. Kailangan mo lang itong gawin para tingnan ang basa ng lupa at diligan ng bahagya kung kinakailangan. Ngunit tandaan, gawin ito ng mabilis para hindi mo mabigyan ng labis na liwanag ang sibuyas. Ang panahong ito ng pagkakakulong sa dilim ay tumatagal ng halos 7 hanggang 10 araw. Malalaman mong oras na para lumipat sa susunod na hakbang kapag ang mga dahon ay umabot na sa taas na 10 hanggang 15 sentimetro. Magiging kakaiba ang hitsura nila. Marupok, maputla, at halos puting-puti. Huwag kang mag-alala. Iyan mismo ang resultang gusto nating makuha. Ito pa lang ang pansamantalang yugto ng ating matalinong plano. Eto na ang sandali ng big reveal o ang malaking paglalantad. Kapag sapat na ang haba ng maputla nating mga usbong, aalisin na natin ang takip na nagpapanatiling madilim sa lalagyan at ilalantad na natin ito sa liwanag. Uulitin ko, hindi natin kailangan ang matinding sikat ng araw mula sa bintanang nakaharap sa timog. Sapat na ang ordinaryong diffused light or yung hindi direktang liwanag mula sa bintanang nakaharap sa hilaga o silangan. At dito nyo masasaksihan ang isang tunay na himala. Sa loob lamang ng 1 o 2 araw, dahil sa tama ng liwanag, magsisimulang gumawa ng chlorophyll ang mga dahon nito. Ang maputlang dilaw na sibuyas sa harap mismo ng inyong mga mata ay magsisimulang maging malambot na lime green at pagkatapos ay magkakaroon ng matingkad na kulay lunti. Ito ay isang napakaganda at napakabilis na proseso. Ang dahon mismo ay hindi na masyadong hahaba. Bagkus, magsisimula itong kumapal at lumakas. Ang resulta ay isang produkto na pinagsasama ang dalawang benepisyo. Ang haba at bilis ng paglago na nakuha natin habang ito ay nasa dilim
at ang masarap na lasa at magandang kulay na nakuha naman natin sa liwanag. Ang sibuyas na ito ay perpekto para sa mga salad kung saan ang pinong lasa nito ay hindi mag-overpower sa ibang sangkap. Ito ang inyong munting lihim bilang isang chef na inani mismo sa sarili ninyong bintana. Bakit nga ba napaka-epektibo ng pamamaraang ito at ano ba talaga ang pinagkaiba nito? Ang karaniwang sibuyas na tumutubo sa liwanag ay nagagamit ang maraming enerhiya para sa photosynthesis at pagpapanatili ng matigas na istruktura ng dahon. Samantala, ang sibuyas na pinalaki sa dilim, lahat ng enerhiya ay eksklusibong inilalaan lang sa paglago. Para itong isang sprinter na tumatakbo ng short distance at ginagamit ang buong kakayahan. Bilang resulta, mas mabilis tayong umaani kumpara sa klasikal na pamamaraan. Bukod pa rito, ang texture ng dahon ay iba. Ito ay mas matubig, malutong, at walang matitigas na hibla. Kung ang karaniwang green onion ay ikukumpara natin sa matigas na celery, ang sibuyas na ito ay parang malambot na lettuce. Siyempre, may minus din ito. Hindi ito magiging kasing lusog sa kulay berde at kasing bango ng mga kapatid nitong naaarawan. Pero hindi naman yon ang punto. Ang layunin nito ay kalambutan, bilis, at kakaiba at masarap na lasa. Ang pamamaraang ito ay nagpapatunay na sa pag-unawa at paggamit natin ng batas ng kalikasan, maaari nating kontrolin ang paglago ng mga halaman at makakuha ng iba't ibang resulta sa iisang home setting. At wala na talagang kailangang mga grow lights. Ulitin natin muli ang pagkakasunod-sunod ng mga hakbang para sa metodo ng Dark Knight para wala na kayong tanong o pagdududa. Hakbang 1. Kumuha ng malalim na lalagyan na may butas para sa paagusan, drainage. Hakbang 2. Lagyan ng paagusan, drainage layer, at basang-basa, pero maluwag na lupa o substrate. Hakbang 3. Itanim ng magkakalapit, gaya ng cobblestone, ang inihandang mga bumbilya at ibaon lang ang kalahati nito sa lupa. Hakbang 4. Gumawa ng ganap na kadiliman gamit ang isang itim na plastic bag or kahon. Hakbang 5. Ilagay ang setup sa isang mainit na lugar sa loob ng 7 hanggang 10 araw at panakanakang suriin ang moisture nito. Hakbang 6. Kapag humaba na ang mga sibol, shoots, hanggang 10 hanggang 15 sentimetro, alisin na ang pantakip. Hakbang 7. Ilabas ang lalagyan at ilagay sa bintana na maliwanag pero hindi direktang nasisikatan ng araw. Hakbang 8. Pansinin kung paano magiging luntian, green, ang mga sibol sa loob lamang ng 1 o 2 araw. Hakbang 9. Anihin ang malambot at masarap na gulay at i-enjoy ito. Ang algorithm na ito ay simple lang pero kailangan ng saktong pagsunod sa bawat detalye. Subukan ninyo ito at sigurado akong matutuwa kayo sa kakaiba at matagumpay na eksperimentong ito sa agrikultura. Isa itong napakagandang paraan para sorpresahin ang inyong pamilya at magdagdag ng bago at masarap na pagkain sa inyong diet. At bilang pagtatapos, narito ang ilang paangkalahatang tips na siguradong mapapakinabangan ninyo anuman ang inyong gamiting pamamaraan. Una sa lahat, huwag kayong matakot mag-eksperimento sa iba't ibang uri ng sibuyas. Ang karaniwang sibuyas ay isang klasiko, pero subukan ninyong magtanim ng shallot. Nagbibigay ito ng mas pinong at malambot na dahon at nakakabuo ng isang buong kumpol ng halaman mula sa isang maliit na sibuyas lang. Pwede ring gamitin ang pulang sibuyas. Ang kanyang dahon ay kadalasang may magandang kulay ube or violet sa pinakailalim. Pangalawa, tandaan ang konsepto ng tuloy-tuloy na pagtatanim o succession planting. Huwag ninyong itanim ang lahat ng inyong sibuyas ng sabay-sabay. Magtanim kayo ng ilan ngayon
at ilang piraso ulit sa susunod na linggo at iba pa. Sa ganitong paraan, palagi kayong mayroong sariwang dahon ng sibuyas na may iba't ibang antas ng pagkahinog. Habang paubos na ang isang ani, may bago ng sumisibol. Pangatlo, huwag ninyong gamitin ng malambot o nabubulok na sibuyas para sa pagpapatubo sa pag-aakalang maaari pa itong mailigtas. Wala nang magandang kalalabasan dyan. Sayang lang ang oras ninyo at baka makadala pa kayo ng sakit sa inyong lalagyan. Kaya, gumamit lamang ng di kalidad na sibuyas na itatanim. At ang pinakamahalagang payo, i-enjoy ninyo ang proseso. Ang inyong munting hardin sa bintana ay hindi lang pinagmumula ng bitamina, kundi isa ring epektibong pampatanggal ng stress, lalo na sa malulungkot na araw ng taglamig. So, isummarize na natin. Ngayon, sinira natin ang paniniwalang kailangan mo talaga ng mga grow lights or phytolamps. At tiningnan natin ang tatlong napakagandang paraan para makakuha ng sariwang sibuyas, dahon, or green onions sa mismong bahay nyo. Ang una, yung Water Classic. Ito yung simple, madaling makita, at libreng-libreng paraan na pamilyar na tayo since bata pa tayo. Ang pangalawa, yung Substrate Surprise. Para ito sa mga gustong mas marami at mas malusog na ani at hindi takot madumihan ng kamay. At ang pangatlo, ang Dark Night. Ito naman yung matalino at kakaibang paraan para sa mga gourmet o mahilig mag-eksperimento na makakakuha ng malambot at delicates na dahon ng sibuyas sa napakabilis na oras. Kita nyo naman, para laging may sariwang gulay o sibuyas, dahon sa lamesa nyo, hindi kailangan ng mamahaling gamit o komplikadong teknolohiya. Ang kailangan lang natin ay diskarte, kaunting pasensya, at pag-unawa sa simpleng batas ng kalikasan. Sana nagamit nyo itong video at sana subukan nyo talaga ang isa sa mga paraang ito. Maraming salamat sa inyo at nagtiyaga kayong manood hanggang dulo. Kung nagustuhan nyo, bigyan nyo na ng like at mag-subscribe na kayo sa channel para hindi kayo maubusan ng mga bago at mas interesante pang video. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Anong paraan ang ginagamit nyo sa pagtatanim ng sibuyas? Or baka naman may sarili kayong sikreto ng pamilya? I-comment nyo dyan sa baba. Gustong gusto kong basahin ang mga karanasan ninyo. Hanggang sa muli.